Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Welcome sa isa na namang makabuluhan at napapanahong episode ng People's Court. It's me again, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani, at kasama pa rin natin ang natatanging si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Attorney Al, at hello din po sa ating mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, na isang dating hukom. Welcome po aming mga kahuntahan sa paborito niyong weekly legal show, ang People's Court. Isa na naman pong napapanahon na topic ang ating pag-uusapan ngayon. At espesyal ang ating panauhin today. Hindi lang special, very special, yes. Extra special, di ba? Kung anong pag-uusapan natin at kung sinong ating special guest, malalaman po natin yan mamaya. Tama, Judge. Bago tayo magpatuloy, napanood niyo ba ang previous episode natin na pinamagatang "Huwag mo ako pilitin"? Kasama si Attorney Jorace Lampa. Kung hindi pa, magbalik tanaw po tayo. Roll VTR. Huwag mong lalagay yung batas sa kamay mo. No? Kumausap ka na kagad ng abogado, no? Para mag-guide ka niya. No? At para hindi ka malagay sa alanganin. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And of course, maraming salamat ulit sa aking dating estudyante na si Attorney Jory sa kanyang malinaw at simpleng pagtatalakay tungkol sa grave coercion. Actually, I'm a very proud professor. Yes. Alam mo naman, pagka ang guest natin, former students natin, nakaka-proud talaga yan bilang professor, di ba, Attorney Al? So ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Judge Jing. At gusto ko din munang pasalamatan si Attorney Jorace for guesting in the show kahit short notice. And yes, Attorney Jorace, tinanggap ko na, in-accept ko na invite, kasi in-invite niya ako sa TikTok. So, to follow. So, nag-follow back na ako sa'yo. Okay, that's good. Anyway, ang gusto kong i-emphasize from that episode ay yung mga elements ng grave coercion sa ilalim ng Article 286 ng Revised Penal Code. Ito ay ang mga sumusunod. Una, a person is prevented by another from doing something not prohibited by law or is compelled to do something against their will, whether it is right or wrong. Ibig sabihin, may pagpipilit. Okay. Diba? Or may pagpipilit o may pagpipigil. Okay, Yan. yes. Now, the prevention or compulsion is affected by violence, threats, or intimidation. At pinakahuli, the person who restrains the will and liberty of another has no right to do so. Ibig sabihin, the restraint is not made under authority of law or hindi rin siya in the exercise of any lawful right. Okay. Ibig sabihin, walang justification dun sa pagpipigil o doon sa pagpipilit. So, tandaan po natin yan, mga kauntahan. Yan po ang mga elements ng grave coercion. Kaya po, kung may pagpipilit o pagpipigil na walang legal justification, grave coercion po yun. So, how about you, Judge? Ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Attorney Al, for that. Ang sa akin naman ay related naman sa mga nangungutang at nagpapautang. So mga kauntahan, tandaan po natin ha, sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code, meron pong krimen na tinatawag ay light coercion. Ito naman po ay yung krimen kung saan ang isang tao na sa pamamagitan ng karahasan ay kukunin yung kagamitan or pag-aari or ari-arian nung nangutang sa kanya na ang kanyang layunin dahil sa pagkuha niya nun ay para i-apply yun na pambayad dun sa utang. Kaya mga kahuntahan, bawal po yung agawin o kunin ang gamit na isang nangutang para pambayad dun sa utang niya. Kung ito'y walang pahintulot niya. Yes. Dapat po talaga idaan sa tamang proseso. Kumbaga, wag niyo pong ilagay sa kamay niyo ang mga batas. Ang batas, gano'n. Batas sa aking kamay, di ba? May gano'n, no? So, kung ganun po ang sitwasyon, nagpautang kayo, hindi kayo mabayaran, magkaso na lang po kayo ng sum of money. O kaya naman po, baka pumasok pa yan sa small claim kung hindi naman po lalagpas ng 1 million pesos. Kung hindi po magbayad, hayaan nyo po ang sheriff ang kumuha sa mga gamit ng debtor para po ibenta sa auction sale. Hindi po yung kayo mismo pupunta doon, tapos kukuhanin nyo, hatakin yung gamit ng
consent or pahintulot. Yes, kasi nung, krimen nangutang. yun. Yes, that's O kasi a crime. imagine ko walang ganong crime. Lahat siguro ng mga may utang, wala nang gamit sa Kaya- bahay. Nakuha na, Nakuha no? na lang. Parang- May makikita mo, no? May binibit-bit na TV, Oo, mga ganyan. gamit sa bahay, Akin na no? lang to. Yung mga Oo. pampelikula, yung mga Yes, mga pamaypay correct. pag ganyan. Oo. Yan, akin yan. Pambayad Oo. na sa utang, gano'n. Correct. Hindi mo Bawal pwede po yun. Yes. Kasi remember, baka mamaya, pag nagkaso naman, mabigyan pa kayo ng restructuring, di Yes, ba? oo, So baka tama. wala rin talaga makukuhang gamit dyan. Correct. Ayun. Yun. Okay, to thank you very much, Judge, for your takeaways and explanation sa tamang proseso ng pag-execute ng mga properties ng debtor. Mga kauntahan, our episode 119 or 119 is available kasama ng iba pang episodes ng show on GNN People's Court sa Facebook at YouTube. Just search and click on the episode that you want to watch. Sana po ay makatulong sa inyong mas malalim na pag-intindi sa batas sa aming mga episodes. Sana din po lahat ay naka-like and follow na sa FB page, naka-subscribe sa YouTube channel ng People's Court at naka-on na ang alarm Yes. para ma-update po kayo agad kada upload ng latest episode ng People's Court. Tama ka doon, Attorney Al. At emphasize ko lang, banggitin na rin natin, meron po tayong previous episode din po on small claims. So bukod po dito sa episode 119 natin on coercion, pwede nyo pong panoorin nyo sa small claims. Tapos sa execution, meron din meron tayong na rin, episode yes. no, yung kay Judge Janice Odarbe. Yung sa small claims, si Judge Clem Clemente po. So panoorin niyo po yan para po lalong ma-enhance ang inyong knowledge. At maraming salamat po talaga mga kahuntahan sa panonood at suporta. At syempre po bukod po sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo po ay makikinabang sa episodes na yon, no? Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV, well, most of the time, tuwing Sabado na Yeah. 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At dagdag ko lang din, Attorney Al, bukod dun sa replay nitong latest episode natin, parang nire-replay na rin nila yung iba Yung pa mga nating previous, episodes, oo so nga. yung previous episode. So, tingnan nyo po yun ha, dalawa, kumbaga, more than one episode po ang napapalabas sa isang buong linggo ng People's Court. Ayan. Yes. And mga kauntahan, kung kayo po ay wala nitong GSAT, no? Or wala kayong cable, no? Kaya gusto nyo po magpalit ng cable provider dahil wala nga pong One Media Network doon sa current cable provider ninyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT. Lalo na nga, doon sa mga hindi pa kayo naka-GSAT, mag-GSAT na kayo. Yes. Para ma-access nyo po ang hindi lang po itong mga interesting homegrown shows ng One Media Network katulad po ng People's Court at yung sa Barangay Tayo, but also po yung iba pang local and international channels. For information installation, please feel free to visit their website, www.gsat.asia. Di kaya po ibisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT. Katulad po ng Facebook page na GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jing? Yes. Knowledge is power and sharing is caring. Yan. And again po, maraming salamat po ulit mga kauntahan sa walang sawang panunood at suporte ninyo sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes at maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. With that, it's time for our special shout-outs to some of our kauntahans, Judge Jing. Ang una nating babatiin ay si Sir Rod S. Aldo na nag-comment sa episode 118 in aid of legislation. Ang sabi ni Sir Rod,
interesting topic. Thank you, Judge and Attorney. Ayan. Thank you din po, Sir Rod. Sana di kayo magsawang manood ng People's Court. Yun. Thank you po, Sir Rod, dun sa binanggit nyo po sa comment nyo. Namang susunod naman nating babatiin ay si Sir Victor Jepolani na nagpadala sa atin ng DM or direct message sa Messenger na, "Evening, ma'am, sir. I'm always following your program." Actually, hindi po ito yung first time na nag-message ni Sir Victor kasi last year nag-message din siya. In-acknowledge naman natin pero hindi pa natin siya nabate. So, pasensya na Sir Victor kung na-delay ha. Pero maraming salamat po sa continued support nyo po sa People's Court at lalo na po dun sa mensahe nyo pong yun na talaga nakaka-inspire. At yun na nga po, sana po ay patuloy nyo pong panoorin po ang People's Court po. At yun na nga, pati po kay Sir Rod, maraming salamat po sa inyo. Kaya maraming salamat ulit kina Sir Rod at kay Sir Victor. Ayan. Dahil nakaka-inspire po talaga inyong mga messages. Inspire po kayo maghatid sa inyo ng show na mapupulutan ninyo ng dagdag kaalaman bawat linggo. Tama. Ayan. Again. Yes. And with that, mag-personal shoutout na tayo, Attorney Al. Yes. Sino ba ang nasa listahan mo ngayong Okay, so ako mauna sa aking greetings. Yes. Okay, so una sa listahan ko ay belated happy birthday kay IBP Bohol Chapter President and my dear friend Attorney Julius Greg Delgado II. Ayan. So, ito talaga Facebook talaga, no? Sinasabi talaga ng birthday na. So anyway, pero belated na, suppose, magiging belated na kasi by the time na lumabas to, tapos na birthday niya. Okay. So, happy birthday ulit, Press. Next naman, ito talaga advance happy birthday para sa dati kong student at friend ko rin na laging nagbibigay sa akin ng suman pag nagbisita ako sa Baler. Wow. Kahit wala siya doon, meron talaga siyang pinapapunta sa akin. Pag alam niya nandun ako. Ayan. Kay Attorney Vanch Isidro. Okay. Ayan. Hope to see you soon. Actually, tanong nga siya kung saan daw yung susunod kung face-to-face na MCLE. Okay. Kasi para maka-attend siya. Kasi tagal ko na hindi siya na-meet. Sabi ko sa kanya, sa November meron sa Heritage. Yes. So, diba? for access. Ayan. So, belated happy birthday kay Press, IBP Press, Greg, and advance happy birthday kay Attorney Vanch. Ayan. How about you, Judge? Sino ang babatiin mo? Happy birthday muna kay Attorney Greg. Na sana maimbitahan din ako sa MCLE sa Bohol. Yes. At kay Attorney Vanch, na sana magkita kayo ni Attorney Al. At tayo, kung attend ka sa Heritage, nandun din ako. So, para mag-meet din tayo. Yes. Now, ako naman, ang babatiin ko, Attorney Al, ay iko-congratulate ko si Court Ad Raul B. Villanueva, kasama na ang lahat ng organizers and committee heads and members, katulad na lang ni Justice Selma Alaras, at lahat ng mga nagtrabaho para maging matagumpay ang nakaraang 6th Asian Mediation Association Conference noong October 15 to 16, 2024 sa Shangri-La, BGC. Wow. And of course, special shout out sa the best na department ng Philippine Judicial Academy, ang ADR Department, Alternative Dispute Resolution Department. Nakasama ka. Yes, headed by Chair, our very nice na chairperson, si Commissioner Linda Hornilla. At sa lahat po ng miyembro nito. Hindi ko na kayo isa-isahin. And of course, magsi-special shoutout din ako sa mga ilang mga umattend ng conference na yon na talagang nakakatuwa kasi nung nakita nila ako, talagang nagsabi sa Judge, pwede magpa-picture, lagi ako nanonood sa inyo ni Attorney Al sa People's Court. Wow. So sabi ko, ay sige, tapos sabi ko, kinuha ko yung mga names para nga mabati ko sila. So katulad na lang po ni Miss Jeanette R. Padua, na Clerk of Court 4 ng Office of the Clerk of Court sa MTCC, Municipal Trial Court in City sa May Kawayan, Bulacan. Wow. At yun nga, bago matapos yung conference, na-meet ko rin, papunta ako ng CR, tapos palabas siya. Ito si Prosecutor Marge Mangunay ng Office of the Provincial Prosecutor ng Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, nung dito to, sabi niya, Judge, kanina pa kita inaabangan, nahiya akong lumapit sa'yo. So nakita kami, tapos kung tika pa-picture tayo. Tapos doon sa labas, kung saan kami nagpa-picture, ang nag-take ng picture namin,
yun namang IBP President ng Nueva Ecija chapter na si Attorney Dick Fernandez. So, tapos sabi niya, Judge, ako rin papapicture. Tapos yun nga, sabi nila, lagi raw sila nanonood sa show natin. So, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood ng People's Court. And we hope that you will continue to support our show. And sana po ma-invite din namin kayo to guest in our show, Prosecutor Marge and Attorney Dick. At imbitahin niyo po kami. Sabi mo, Attorney Dick, imbitahan mo kami sa MCLE sa Nueva Ecija. So, looking forward to that. Oo nga, ayun. So, wow, hello po sa inyo, Prosec Marge, Attorney Dick, and Miss Janet. And congrats po kay Court Ad Raul at sa lahat ng involved sa 6th AMA conference. Kasama na, of course, si Judge Jing. Ang balita ko, ang galing-galing mo mag-moderate at mag-host. Ayan. Thank you very much. Hindi ko talaga kakayanin yun, knowing the prestige and the formalities. Mukhang hindi ko bagay doon. Medyo lang, pressure kasi nga dapat straight English, it's an international conference. So first time din for me, kaya talagang achievement din. I consider it as a blessing and an achievement. Kasi nag-host ako, tapos moderator pa ako dun sa isang session. And of course, another special shoutout dun sa aking co-host, si Justice Ronald Tolentino ng Court of Appeals, na promise mo, Justice Ron, mag-guest ka rito sa amin. Looking forward to that. So with that, it's time to reveal our topic for this episode. So mga kauntahan, halalan na naman. Yes po, hindi po mali ang narinig ninyo. Yan po talaga ang topic natin today. Halalan na naman. Ang bilis talaga ng panahon. Ang huling national and local elections natin ay noong 2022. 3 taon na pala, di ba, Judge? Ang bilis nga, no? By next year, 3 taon na. Correct. Parang kailan lang ay niligawan tayo, di ba, ng itong mga kandidato para sa mga local at national positions. At eto na naman tayo. May mga familiar faces at may mga bago. Pero may nag-hibernate tapos nabuhay ulit. Correct. Pero ano nga bang hanapin sa kanila para hindi masayang ang boto nating na inaasam nila, di ba? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa third segment. Pero syempre, hindi mawawala ang pag-discuss muna natin ng 2 featured questions sa second segment at pati na rin ang pag-introduce natin sa ating special guest. Hindi lang special guest, extra special guest. Yes, yun, tama. Excited na kami. Yes. I'm sure excited na rin kayo malaman kung sino siya. Sino to extra special guest, diba? Parang sa halo-halo. Halo-halo special. Pagka-halo-halo special, anong kasama? Ice cream, ube, leche flan, ganun. At saka, ano ba yung beans? Beans. May langka. Tsaka yung langka. Masarap yun. Pero wala ka sa Lanao. Nung nandun ako sa Iligan, ang special halo-halo nila, may durian sa ibabaw. Kaso yun na nga. I'm not a fan of durian. Anyway, ayun. So, kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. It's me again, Attorney Al Jumrani, kasama ang walang katulad, walang kapares, kahit si Diwata Pares, walang ikukumpara sa kanya. Ang nag-iisang si Judge G. Uyenko Nolasco. Hi, Judge. Grabe talaga si Attorney Al, grabe. Wala namang comparison. Ay, grabe siya kay Diwata. Hindi, sikat si Diwata kasi. Kahit sakaling kinga ng kasikatan noon, wala ako. Okay, akala ko ibang point of comparison. Hindi. So, hello po ulit mga kahuntahan. Ako po ulit si Jing Uyenko Nolasco na isang dating hukom. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan may sasagutin tayong 2 tanong mula po sa inyo. At mamaya ay pag-uusapan natin ang ating topic for today at
ipapakilala na rin po natin ang ating extra special guest. Tama. O, ESG. Extra special guest. Hindi ESP. ESP, extra sensory perception. Oo. Ano naman KSP? Kulang sa pansin. Saka TSP. Ano TSP? Takaw sa pansin. Diba? Ginagamit pa kayo ng mga newer generations yung mga... Tanungin ko nga sina Barry at Gary later. Kung alam ba nila yung mga KSP nila. Oo nga, TSP. Tanungin natin ang aking mga tayo kasi, kailan na uso yan? Ano ata, 90s? KSP? Parang bata pa ako, meron na yung KSP, TSP. Okay. So anyway, before natin basahin ang unang tanong, Judge, dahil nga nabanggit natin si Diwata Pares kayo, kumakain ka ba ng pares? Oo naman. Pero si Barry mas may favorite nun. Pero kumakain ako ng pares, pati goto, tsaka yung mami. Mas masarap yung may paresan kasi sa amin eh. Masarap doon yung pares. Lalo na nga. Si Barry, sabi niya, one of the best pares daw doon. So, basta may craving kami for pares, doon kami umu-order. Oh, wow. Simple tao ka din pala dyan. Oo naman. So, akala ko hindi ako kumakain ng ganyan. Pero ang akala ko talaga sasabihin mo kanina is, oo, kumakain ako ng pares, goto at mami kapag galing sa inuman bago umuwi sa bahay. Actually, dumadaan naman yata sa ganung phase. At tapos yung mamihan, alam mo yung mami, yung mga vendors nagtitinda ng mami na nakaano. Sa ganun kami bumibili. Tapos talagang maraming naka-experience ka ng ganun? Oo naman. Bukod dun sa paresan na binibila namin dati sa Caloocan. Pero hindi naman laging galing sa inuman. Although may time na gano'n. Pero kasama ko doon, syempre si husband. Ex naman. Hindi naman ex. Yung husband ko. Yung husband mo. Kasama ko. Okay. Kasi isa lang pala boyfriend mo talaga, no? Hindi. Nakadalawa ka? Naku naman. Huwag na po natin expose yung love life ko rito. Basta mahalaga, yung husband ko yung kasama ko. Yun na. Talaga nakadalawa ka. Tapos ang problema, at ang tanong is, alam mo ng husband mo, nagka-ex ka dati? Oo naman. Alam naman. Okay. Sige. Anyway, sa totoo, hindi ko ma-imagine si Judge na inuumaga galing sa gimmick. Ay, naman. Parang dumaan din naman talaga. Sige. Anyway, ako na ang unang sasagot sa mga questions. Ano nga ba ang first question at kanino ito galing? Okay, bago ko basahin ang unang tanong, curious lang din ako. Sa iyong past experience, anong pinaka-late or early mong uwi sa bahay galing gimmick? Ayan, sige ka. Okay, early 2000s, Malati days, 7 a.m. Ayan, tama. Kami na nagsasara nung bar. Ayun, paminsan ginagawa namin nun, kapag alam na namin na maglilinis na sila sa loob, lumalabas na kami. Nagdadala kami mesa, ganyan. Sige, pag natapos na lang kayo, saan kami aalis? Pero it was a different lifetime. It was a different version of me. Ayan. Sober na tayo. Matagal na yun. Mas gusto ko pang matulog sa gabi pagkatapos. Ay, nako. Yun diba? Talaga sa age na gano'n. Alam mo yung alas 9. Ayan. Alam mo parang bumabagsak yung katawan ko noon. Sa dami naman kasi ng ganap, diba? Kaya yun. Anyway, let's answer the first question. Hindi pa tayo sa ganung days. Okay, sige. Ito na po ang first question natin. No? Ang first question po natin ay galing sa kahuntahan natin. Itago natin sa alias na Nodge. Okay, Nodge po talaga. N-O-H-J. Na nagpadala ng tanong sa atin via Messenger. Ang tanong ko po ay tungkol doon sa title ng lupa naming mag-asawa na ayaw ibigay ng bayaw ko, ang kapatid ng misis ko, kapag hinihingi ko sa kanya. Ano bang legal na paraan ang gagawin ko sa title ng lupa namin para mabawi ko ito sa bayaw ko? Thank you, Attorney at Judge, and more power sa inyong show. Nakapulutan ng dagdag kaalaman, lalo na tungkol sa batas. Attorney Al? Okay, thank you, Judge. And thank you din kay Nodge sa kanyang tanong. So, sir, una, magreklamo po kayo sa barangay kung kayo po ay residente ng iisang bayan. Doon po ay pag-uusapan ang issue ninyo. Bilang registered owner, may karapatan kayo sa titulo ng lupa, syempre. Pero baka naman may karapatan din siya na i-withhold ang titulo kasi hindi naman malinaw doon sa problem sa tanong kung bakit nga ayaw ibigay. Hopefully, masettle yan.
Ngayon, kung hindi kayo magkasundo at wala siyang karapatang i-withhold ang titulo sa inyo, ayon sa Section 107 ng Presidential Decree number 1529, pwede kayo mag-file ng kaso sa court for the surrender of the certificate of title. If the person withholding the title still refuses to surrender it, pwedeng i-order o ipag-utos ng korte na i-cancel yung duplicate certificate at mag-issue ng bagong owner's duplicate ang Register of Deeds. Yun. So, there you go, Nodge. We hope na nasagot namin ang tanong mo. So, thanks Attorney Al for the exhaustive discussion ng mga practical remedies ni Nodge. Now, ano na ba ang second question natin, Attorney Al, at kanino to galing? Yes. Judge, at tanong natin ay galing sa kauntahan natin. Itatago natin sa alias na Gracia. Okay. Medyo mahaba ang tanong niya, kaya sinorte na lang natin ito. So, ito ang tanong niya. Sa isang case for violation of RA 9262, particularly for failure to give support, mapaparusahan pa ba ang akusado kahit 6 years nang tumatagal ang kaso? Maoobliga pa din ba ang akusado na magbigay ng support kahit matagal na ang kaso? Ayun. Judge G? Okay. Thank you, Attorney Al, for reading the question, and to Gracia for your question. Una sa lahat, tinawin natin na ayon po sa desisyon ng Korte Suprema sa People versus Acharon na ibinaba noong July 17, 2019, ang simpleng hindi pagbigay ng suporta ay hindi isang krimen. Para maging violence against women and children po yan sa ilalim ng RA 9262, dapat po ay may willful or conscious refusal to provide financial support with the intent to cause mental or emotional anguish. So, dapat po ay talagang intensyon na gawin yun. At yun nga po ang intensyon ay para magdulot ng pagdurusa doon sa taong yon. Tapos, sinabi rin po, kaya doon po sa Acharon case, hindi po siya nakapagbigay ng sustento, pero yun po ay dahil nawalan siya ng trabaho, dala ng kanyang disgrasya sa ibang bansa. Kaya naabsuelto po siya doon sa kaso niya. Correct. Kasi hindi naman niya sinadya na hindi magbigay ng support. Oo. At yun lang, hindi lang basta hindi sinadya. Dapat may intention ka. Dapat, kumbaga, sasadyain mo yun na ginawa para, dahil gusto mo yung mabigyang buhay yung intention mo na magkaroon ng pinsala or damage doon sa tao, gano'n. Yes. Kung halimbawa, pagdurusa. ikaw humingi ka ng support sa akin. Sabi ko, ay, pahirapan ko to. Hindi ko bibigyan ng support to. Hanggang sa ang kakainin na lang niya, kanin at toyo. Ganon. Ganon. Pero kung hindi ako nakapagbigay dahil pasensya ka na, wala talaga Ayan. So, hindi siya vowsy. Yes. Ayun. Pero clarification lang po natin doon sa senaryo na binigay ni Attorney Al sa aming dalawa. Ang premise noon ay supposedly dapat may relasyon. Correct. Siyempre. Which is highly impossible. Kaya nga parang kasi baka akala nila kahit sa magkaibigan. Correct. Or sa magkapatid or sa magulang at saka siyempre vowsy pinag-usapan natin. At saka dito sa problem niya, husband niya. Yes, husband. So, ganun pong konteksto So, baka po tayo kasi medyo makalimutan natin yung element na kailangan po ay asawa or dating asawa, boyfriend o dating boyfriend, o kaya nakarelasyon po, yun po yung merong relationship na gano'n sa pagitan po ng babae at saka nung lalaki or nung lesbian partner para maparusahan po sa under po sa RA 9262 or yung Violence Against Women and Children na batas natin. Yung pinagbabawal po yun. Okay, now going back dun sa tanong ni Gracia, hindi kasi sinabi kung may willful or conscious refusal din ba to provide financial support with intent to cause mental or emotional anguish. Dapat may malakas na ebidensya nito para maparusahan po ang kanyang husband. Kasi nga po, criminal case yan, so dapat po proof beyond reasonable doubt po yan. So depende na rin po yan sa evaluation ng hukom, kung gaano kalakas ba yung preba na mapapakita. Now, doon naman sa concern na 6 years na ang kaso at kung may epekto ba ito sa kaso, well, wala naman po. Kasi ang prescriptive period po ng vowsy ay 20 years po for physical, sexual, and psychological violence. Samantalang 10 years naman po for economic abuse. At any rate po, nasususpend naman ang prescriptive period kapag naisampa na sa korte ang kaso. Kasi maraming dahilan din naman ang delays ng kaso, di ba? Yes. So, ang pinakamainam po, kung ito po ay talagang nasa kaso na nga po, sabi nyo nga, 6 years na kasi, kausapin nyo na lang po ang inyong abogado para ma-resolve po ng maaga, kumbaga mapabilis po ang takbo ng kasong ito. Correct, ayan.
Thank you, Judge, for your answer to Gracia's question and for your exhaustive discussion of VAUSI. Dinidiscuss mo rin naman yan si MCLE. Diba? Kaya, at lalo na doon sa tukol sa failure to give support. Ayan. So now mga kauntahan, for further information po tukol sa VAUSI, please watch episode 6. Diba? Tagal na pala no? Grabe. On RA 9262 with our very special guest, our friend, Pasig RTC Judge Lisa Sarmiento Flores. Yes. Okay, so thank you po ulit to our question senders na sina Nodge at Gracia. Now, sa iba pa natin mga kauntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. Pero paalala lang po ulit mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po, private man po yan or public, para siguradong maprotektahan po ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal assistance tulad na lang po ng pagpapadala ng demand letter, paggawa po ng mga legal papers, pagrepresenta po sa inyo sa korte at iba pa. At yung advice din natin na yun, Attorney Al, ang binibigay din natin sa kanila, nag-message sila sa atin na although yun na nga, inaano natin sa kanila, sasagutin natin yung questions nila on air. Pero nire-remind din natin sila na pag kami magiging kaso na ganyan, kumuha na rin ng abogado. Yan. And finally, reminder lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin na inyong mga tanong ay for legal information lang po para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo, hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan namin mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Which, dadagdag ko lang, while we appreciate the updates, kasi halimbawa may mga tanong, tapos una magbibigay tayo ng, sasagutin natin yung tanong. Minsan kasi nag-updates. Kapag hindi po namin nasagot, wag po kayong magtampo. Kasi una-una, dapat po doon po kayo sa abogado nyo nag-update. Lalo na kung ongoing na yung kaso. Yes, kasi in the first place, kasi wala namang attorney-client relationship, dapat doon po talaga kayo sa abogado nyo. And also, as lawyers, pinagbabawal po sa CIPRA or Code of Professional Responsibility yung mag-interfere po kami sa practice ng iba. Yes, kaya wag din po yung although ini-welcome namin yung pero kapag may mga instances na nag-hesitate kami magkomento doon sa strategy ng ibang abogado, respeto lang din po yun sa ng ibang abogado. Tama. Hindi po kami pwede makialam doon. At yun kasi na nga mga update, nag-update nga po, baka magtampo na hindi na tayo nagre-react. Yes. Pero sinasabi rin naman natin, pagka nag-ano naman tayo na, yun nga, ang pinaka-best talaga nakakaalam nun is yung lawyer nila. Correct. So, of course, yun po ang susundin nyo. Mahirap po mag-second opinion. Pagka ganun. Okay. Pero kung sa ganda lang, yes, pwede, no? Pagka ganun, sino kaya mas maganda yung attorney ko o si Judge G? Meron pa ba mas gaganda pa kay Judge G? Ganun, grabe naman to. Ayun. Sige, pa-Gcash na lang later. Sabi ko na nga ba. Kaya inaantay ko yung punchline no? Yes. Okay, and with that, let's discuss our topic for today sa episode natin pinamagatang Halala na naman. So mga kahuntahan, whether we like it or not, bahagi na ating demokrasya ang halalan. Sa pamamagitan ng regular na halalan, mapipili natin ang mga taong gumagawa ng desisyon para sa atin. Ang mga desisyon na ginagawa ng ating mga hinahalal na opisyal ay nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay, magmula sa ating kalusugan hanggang sa ating hanap buhay. Kaya nararapat lamang po na tayo maging involved sa halalan at pumili tayo ng mga karapat-dapat na iluklok sa posisyon. Yes, I agree sa lahat na sinabi mo, Judge Jing. Sa darating na May 2025 national and local election, tayo ay maghahalal ng 12 senators, 63 party list representatives, at humigit sa 18,000 local officials mula sa governor hanggang sa membro ng mga sanggunian. Wow. Di ba ganun kadami? Parang overhaul na ang hindi na lang natin iboboto yung president at saka vice president. Di ba? At nito lamang October 1 hanggang October 8, 2024 ay nag-file na nga ng kanilang mga certificates of candidacy ang mga nag-aasam na manilbihan sa bayan. Pero public service nga ba talaga ang kanilang tunay na adhikain? Bakit may mga kandidatong kaduda-duda ang mga track record? May mga kandidato namang magkakamag-anak at tila ba ginawa ng family business ang politics? Ito, meron ako kukwento ha. Down south na province na
kung saan ka rin naging judge. Sabi pa ng mga joke, sana pinatakbo na lang nila si Jessie Minjola din doon. Kasi di ba? Anyways, huhulaan na lang nila kung sino yun. Pero yeah, it's a family affair. Oo. Kaya mabuting pag-usapan natin ang mga issues na lagi nating kinakaharap sa tuwing may halalan. Pag-usapan po natin yan ng masinsinan. May sense pa ba ang credentials ng isang kandidato? Is more better? Kasi ang daming tumatakbo. May mga meme na nga na na-board lang, nag-file na ng certificate of candidacy, di ba? Parang, ay, wala akong magawa ngayon, mag-file kaya ako, ganun. Hindi na ba talaga kailangan ng masinsinang konsiderasyon bago tumakbo for public office? Hopefully po ang ating diskusyon today ay makakatulong po para maging wise voters po tayo sa darating na halalan. Kaya Attorney Al, just introduce na our special guest for today. Our extra special guest, our ESG. Yan, okay. Yes, Judge. So our special guest is the station manager for One Media News Network, formerly GNN Global News Network. He is also GNN's operations manager, executive producer for television programs, and host ng napakasikat na Sa Barangay Tayo and The Fourth Estate. Naging journalist po siya, editor-in-chief and writer for most of the major publications in the country. A presidential speechwriter, a ghostwriter whose work was published in the US, and a columnist. Wow. Diba? At siya rin po ay author ng 3 libro on politics and the Constitution and served as a 2-term council person in Parañaque City. He was a civil servant prior to becoming a full-time journalist and politician, having worked in the Department of Foreign Affairs as Foreign Service Officer and as Committee Secretary of the Philippine Senate, diba? In 2019, he was tasked to work in the Commonwealth of Dominica as political advisor to Prime Minister Roosevelt Skerrit and the Dominican Labor Party, diba? Mga kahuntahan, talagang honor po sa amin, to welcome the creator and force behind the People's Court. Pero first time pa lang mag-guest at so hopefully hindi po yan last time. The one and the only. Itong one and only talaga. Yes. Mr. Butch Serrano. Yay! Our extra special guest. Hello, Butch. Welcome, Sir Butch, to People's Court. When you were introducing me at nadidinig ko nga yung sinasabi, parang ako mismo hindi makapaniwala. And by the way, this is the 2nd episode na non-lawyer. Third na, yes. Pero 2nd episode na non-lawyer, na lalaki yung guest. Kasi ang gwapo nung si William Nag-level up Pio. kayo ngayon kasi mas gwapo rin yung... naman. Tama ka doon. Kailangan ng mo eh. Ano sinabi ni Senator Trillanes? Hello, Senator. Hindi po. May kamukha po kayo rito. Yan. At saka Sino nga to? Si Jong Hilario. Jong Hilario. Pinag-combine Buti yan. na lang hindi yung attorney Michael V na naririnig ko. Sino yun? Michael V, sinasabi nila. Michael V, artista? Si Michael V. Sa mga comment section na sa si Barangay Tayo, isang show din sa GNN. Ay, hindi. Parang, hindi. Mas kahawig mo si Senator Trillanes at saka si Jong Navarro. Kayo ng kano. Ay, Jong Navarro. Jong Hilario. Jong Hilario. Pinag-combine na si Bong. Well, I'm flattered, pero I'm sure sila magagalit. Pero ako flattered. Okay. So anyway, thank you very much ulit, Sir Butch, Thank you for having me. Yes, for accepting our invitation, which long time coming. Oo nga. Parang kailan lang, no? Kasi magti 3 years na tayo sa People's Court eh. Tapos, naalala mo pa yung first time tayo. Ako, I remember that kasi it was a day after my mom's birthday in 2021. Nung una tayo nag-meet dito. Tapos first time din natin. Late ako doon, diba? Tapos late ka pa. Kaya kinabahan talaga ako eh. Shala nito, late. Joke lang. So yun nga, nag-usap tayo doon about this legal show na gagawin nga sa GNN. Ngayon ay One Media Network na. So talagang brainchild po ni Sir Butch, ni Butch ito. And I hope itong People's Court. And I hope that we make you proud dito sa show. Well, brainchild talaga dahil I've always wanted to become a lawyer. Alam niyo naman, frustration ko yan. Lagi kong kinikwento sa inyo. And I studied law pero hindi nga lang nakatapos because, for so many excuses na it has become the great regret of my life. Pero, when I imagine myself as a lawyer, sometimes, in my sleep, sana meron akong show and because I've
always wanted to, I used to watch shows like Viewpoint, Compañera y Compañero, Face the Nation, yung mga magagaling ng mga abogado noon. I've always wanted to be like them, although I never became a lawyer. So when I became a producer, as a producer, concept is everything. Pero that is only half of what the show is all about. It's all about the host. So, para sa akin, when we were to tell you honestly, sa mga televiewers, it took me a while, several months, to find the right combination. Oh, wow. Kasi, ang gusto ko lang man and a woman, parehong abogado. Pero, hindi ko alam kung ano magiging image nila, pero ang ayaw ko na number one, mag-uusap sila na parang abogado, na hindi na naiintindihan ng mga televiewers. I wanted a show na magiging light, pero magagamit yung sinasabi nila for everyday use ng ating mga mamamayan. And hindi rin ako naghanap na abogado na highfalutin. Yun ang mga, kasi nung sinabi nga ni Attorney Al na unang tinanggap, nung nalaman ko sa resume niya, alam ko maganda yung resume talaga, sobra. Pero when I saw na worldly ang kanyang talent na ibibigay sa show at hindi lang legal yung mga legal expertise niya, pero traveler, dancer, vlogger, and all around worldly person. Sabi ko, this is the right guy. And to tell you honestly, Judge, nahirapan talaga ako sa maghanap ng babaeng lawyer. Kasi ito sikreto to, nepotism. Meron na akong handang lawyer. Minsan ko. Si Attorney Tricia. Sorry, Attorney. Pinanggit talaga. Ang tawag ko sa kanya, Amal Clooney. Yung una ko na conceptualize to, mukha niya yung nakita ko . But there's, yung mga magic na dumarating sa buhay ng tao, hindi mo na masasabi. I've always wanted to have two lawyers talking, pero when sinabi sa akin, Butch, may judge na nag-apply. Sabi ko, judge? Tapos babae, judge. And I always viewed judges as, stoic, puti na buhok. But when I saw Judge Jane, na sabi ko, parang si Gretchen Barreto to before we even started the conversation, alam ko, siya na, at alam ko, part na siya ng show. And, congratulations to both of you dahil successful talaga. And, nakuha natin yung masses na dapat naman talaga. Yun ang, what Magsaysay said, di ba? Those who have less in law should have more in life. And I think that is the mantra of this program. And both of you are, the leading light of that mantra. Thank you naman. And of course, special shoutout tayo kay Lynette. Of course, my sister. Kasi siyang sister po ni Butch, siya rin yung nag-link sa amin dito. Kasi we wouldn't have learned about this program. Siya rin naman yung nag-invite sa atin to consider this. Kaya although kami noon, hindi pa kami magkakilala ni Attorney. We just know each other by reputation. Parang nagkasunod tayo sa AC-Lex yata. Access. And we're very happy na ngayon parang mag-best friend na kayo. Oo nga. We're very happy about that. And dito nga sa, sabi ko na sa barangay tayo. Sa People's Court. And everyone is a family na. So, it's been years. Pero we have, ang dami pa natin gagawin dahil pag-uusapan. Oo nga. Thank you. Thank you for that, for your trust and for the support, you always give us support despite of our sometimes yung mga conflict of schedule or scheduling problems with the guests. Kaya talaga you never give up on the show and on us. Thank you. Thank you so much. We have a responsibility to our viewers at Correct. Thank you po. So, anyway, napaka-exciting na topic ito today, and we are also very excited to hear your thoughts about the upcoming elections. Pero bago yan, of course, let's have a short break muna, and then we shall be coming back. So, dyan lang po kayo, mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, hindi kompleto People's Court kung wala ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit, Attorney Al. Akala ko sa'yo naman, walang kapares. Kapares. Parang si Diwata. Pares. Okay. Pero hello ulit sa'yo and hello to our special guest, Sir Butch, and of course to all our kahuntahans. It's me again, Judge G. Oyenko Nolasco, isa pong dating hukom. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan, na nga po, gaya na nabanggit ko, may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are truly honored and personally, we are happy and proud to have with us our executive producer, Mr. Butch Serrano, sinilang po special guest, as we have mentioned earlier, ESG, our extra special guest, para po makabalitaktakan natin patungkol po dito sa nalalapit ng eleksyon. Yes. At para marami tayong matalaki today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Okay. At, gaya ng dati, parang isang beses pa lang ako talaga na ako nauna nagtanong. Pero ikaw na, sige, Attorney Al, you have the honors of asking the first question of Sir Butch. Okay. So, Sir Butch, I'm sure naman na balitaan nyo, ano masasabi nyo sa listahan ng COMELEC ng senatorial candidates? 66 candidates for 12 senatorial positions. Okay. At kasama doon si Pastor Kibuloy despite his pending criminal cases dito sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Hindi ba ground for disqualification kapag may pending cases? Ano lang ba ang mga basic na kwalifikasyon para tumakbo sa posisyon ng senator? Well, sagutin ko muna yung unang part ng question, yung kung ano yung tingin ko dun sa mga senatorial aspirants, tsaka yung mga nagbabalik, tsaka yung mga re-electionists. Kasi I come from a political family as well. So, I am also a politician. I have a lot more sympathy with politicians running for public office kasi mas naiintindihan ko where they're coming from. So, kung if ever na sasabihin qualifications and everything, all of them are qualified. Because kasi under our constitution, able to read and write lamang naman yan. Being a resident of our country for a number of years, they've been in this position, and number of age, 35 pag senador, 40 pag presidente, and then pababa, local elections. So, kung yun ang pagbabasihan natin na qualification, of course, lahat qualified. But then again, because of the denigration of the country for the last 30 years, since EDSA, sabihin na natin longer than that, since martial law, dapat siguro taasan na, judge tsaka attorney, yung qualifications. Pero hindi mataasan because there is no enabling law na sasabihin na dapat baguhin ang constitution. Tapos gawin natin, sabihin natin high school graduate for local election, college graduates naman dapat. Pero kung susumahin mo, most of these senators, even those who are running, and most of our congressmen, lahat yan naman tapos eh. So it's really not about education. It's really about your priority as a politician. I always believe na hindi naman masama ang politika per se. Ang nagpapasama dyan, ang nagpapabuti dyan, yung tao nakaupo. So, that alone, ang hirap mag-decide kung sino talaga. Pero you can always decide on the basis of record. Kasi as per record, although I come from a political family, marami nagbabalik dyan na talagang pamilya na talaga sila. In fact, sa surveys, yung mga lamang na pamilya, if ever na bukas ang eleksyon, alam nyo magiging status ng Senate, alam nyo magiging lineup ng Senate, magkakaroon ng 2 Villar, 2 Estrada,
2 Cayetanos, 3 Tulfo, isang binay na magbabalik, ay napapalit sa isang binay dahil bumaba na yung isa. And then, isang Marcos na kapatid ng ating presidente, waiting in the wings, yung anak, at yung pamangkin. So, may 4 at 5 artista, showbiz personalities. So, kung susumahin mo lahat yun, 15 agad na senator, more than the majority of the Senate, hindi natin alam kung, well, qualifications is very subjective. Pero dahil siguro magagaling na dapat kumakandidato din. And there's a lot of turn-offs sa politics, kaya marami magagaling ang hindi tumatakbo. For example, the Senate has become a popularity contest. Pag hindi ka popular, sasabihin ng tao, ay kasi alam niyo yung excuse ng mga tao, lalo na yung mga masa. Sasabihin nila, bumoto na kami ng matalino, ganun din na nangyari. No. Hindi yan. Tamad ka mag-isip. Pero okay, yung sa kaya nga siguro dahil popular siya, kaya tumakbo siya. Yung si Pastor Kibuloy nga, hindi ba hindi ba ground for disqualification yung mga pending cases niya? Again, we have to take a look at the law. Kasi ang disqualifications ng batas, halimbawa, number 1, non-resident ka. Kung distrito man o country, tapos may 2 years na kinakailangan nakatira ka dito para tumakbo ka ng senador o presidente. Of course, you have to be proven as insane. By a competent authority. Sino yung competent authority na yun? Ang daming insane na tumatakbo eh. And of course, kasi yung mga kaso na nangyayari, and even hindi lang si Pastor Kibuloy, yung iba, wala naman kasing final judgment. Yun ang hinihintay. And has to go to the Supreme Court, which takes a long time. And dito yung courts of law, regular courts, and then appeal and the Supreme Court. Tapos na yung termino niya, naka 3 terms na nga, hindi pa tapos yung kaso. So, that's one of the problems. May presumption of innocence kasi sa Constitution. So, kahit nasampahan ka ng kaso, pero of course, the accused has that right to be presumed innocent until proven guilty. Kaya, the fact na, yun nga, di ba? Pero, Judge, merong kaso, hindi agad. Pending pa kasi. Pending pa kasi. Meron tinatawag na prima facie na malakas ang nonetheless. Pinakailangan maging fair. Pero us, mere mortals, minsan tatanungin tayo sa application, have you ever had any administrative case? Hindi criminal ang administrative case. It's just an administrative case. Pag sinabi mong yes, pero hindi ka naman guilty doon or guilty, pwede pa rin yun. Pag tayo nag-a-apply sa isang kumpanya, malaking turn-off sa kumpanya. Yes, correct. Administrative case, tatanungin ka. Kahit pending. And pag hindi ko wala kang NBI clearance, kagaya kung marami akong kapangalang Roberto Serrano na terorista, huwag ko kayo ganun na kasama ako doon. Malaking turn-off sa mga kumpanya, company. And bottom line dito, ang titingin naman yung taong bayan, dapat ma-turn off sila. Correct, yes. Yun naman talaga. But the power to vote, the power to effectuate change, sinurrender ng masa sa pera. Because ang talagang cancel ng lipunan is vote buying and vote selling. Ayan yan. But I don't believe sa senador magkakaroon ng vote buying. Alam mo bakit? Popularity contest. Popularity talaga. Nag-uunahan lang sila. Correct. Yeah. Kung sino ang pinakamaraming boto. Correct. So, doon lalabas yung talino ng taong bayan. Hindi naman kinakailangan matalino ka para ma-feel mo yung isang kandidato. Yung mga ganyan, very subjective, pero dapat magbago na talaga ang masang Pilipino. And dapat bumoto na rin tayo mga taxpayers kasi maraming hindi nakarehistro ng mga botante para mabago natin ang sistema. And siguro, partly we have to blame din yung lack of voter education. Lalo na ito sa mga iboboto nila. Hindi lang yung positions. Not just the person, but also the person, the positions. The positions. So katulad nito, requirements dito sa pagiging senator. Correct. O kahit ba ito basic ka lang na able to read and write, etc. Like ano ang gagawin ba ng senador? Correct. Ano bang ginagawa ng senador? Ito bang iboboto nyo na dahil sa popularity contest, kaya ba nila yun? So hindi lang yung parang at may mga kaso siya or may mga controversy, turn off ako. But also, kahit walang pang turn off, kahit di ka na-turn off sa kanya, pero ang tanong is, kaya ba niya yung... Kaya ba niya? Kasi di ba si Dolphy nga sabi, dati niya yung sinabi, at every election naririnig yan, buti na nga lang,
lumalabas din yun. At sana matandaan din yan ng mga ng mga kandidato. Kasi sabi ni Dolphy dati, for the longest time, tinatanong siya, bakit hindi siya tumakbo for political office? Tapos sabi niya, madaling manalo. Paano pag nanalo? Kasi ang niya, anong gagawin niya pag nanalo siya? Kasi at least si Dolphy, aminado siya. Mananalo siya. Baka okay, mananalo siya. Pero anong gagawin niya? It's a great responsibility. Okay. Yung kasi I agree with both of you, no? Kasi bumaba na, kasi hindi alam ng Pilipino ang tama nga yung voter education kung anong ginagawa ng senador. Akala nila pag matulungin sa tao, namimigay ng ganito, yun na ang trabaho ng senador. But I have yet to see a senator running, a candidate running, na sinasabing ito ang batas na ipapasa ko para makatulong sa may hirap. Kaya marami nagsasabi ngayon na, sikat ako, marami ako natulungan, marami ako nabigyan pera, meron akong show, mga ganito. At mga may hirap, mahal ko. Yun palang nadadala na yung mga tao. Which is not the real job of a senator. So, voter education nga. Pero, even if you educate them, ayaw ng masa eh. You know, may resistance sila kung bakit. It's because of Filipinos nature na may crab mentality tayo. You know, the hell with everything. Basta kami, kung ganyan kami, ganyan rin kayo. Pera pa rin yung kung minsan, unfortunately. Now, mapunta tayo sa ibang subtopic naman, Butch. Minalabas din ng COMELEC yung listahan ng 156 party list groups, no, vying for seats in the House of Representatives. Bakit nga ba ganun karami ang tumatakbong party list, considering na isa lang naman ang iboboto natin sa balota? Ano ba ang mga requirements at kwalifikasyon para makapagtatag ng party list at para maging nominee ng isang party list? Yeah, ang party list kasi ang intention niyan is to give a sectoral representation to those marginalized sectors. Halimbawa, let's just say yung Diwata at topic na lang natin kanina, vendors. Vendors, yes. Totoo naman marginalized sila. Pero dahil ang requirement ng COMELEC ay dapat meron kang tao so that you won't be conceived as parang nuisance ka at meron kang influence sa buong Pilipinas just for you to be able to get that, I think, 2% ng electoral voting population. Ang tumatakbo ay yung mga sikat din para makuha nila yon. Oo. In fact, ginagamit na halimbawa kagaya ng, ayoko na mag-mention kasi baka sabihin yung tao na yun ang gumagamit. No? Pero may isang sector, marginalized sector, na dapat mahirap, pero ang kanilang first nominee sobrang yaman, bilyonaryo eh. Tama. So it has become a backdoor for politicians. True. And political families na kung hindi ka mananalo ng senador, pwede ka mag-backdoor sa Congress, gagamitin mo lang yung party list. Nababastardize. Nababastardize, which in effect, hindi yun ang intention talaga natin. Correct. So pagdating nila doon, hindi naman nila wala naman nag-push sa marginalized sector. Even yung jeepney noon na nag-strike, pinapatsugi na sila ni President Rodrigo Duterte. May jeepney, sector. Party list, meron nga. Lisensyata. Ano inahain nila? Constitutional, mga ganito, mga iba't ibang batas. Pero never sila nagsalita. I never heard them about yung nire-represent ng sector because they are not from that sector. Pero ano nga ba yung requirements? Kasi parang, bakit napakarami? Ganun ba kabilis talagang magtayo ng party list? May mga basic requirements ba ito? Tapos para maging nominee ka, kasi katulad nga ni Diwata, di ba, sabi nga, pang fourth nominee siya. Pero ano ba yung mga requirements para maging yun? Well, ang requirements yan, halimbawa sa party list, kinakailangan may 2% ka ng entire electoral voting population. Sa ano na yun? Para makaupo ka. Yes. Pero to form the party list. Like tayo, pwede na ba tayo magtayo ng party list? Yes, let's say TikTok dancerist party list. Hindi, sabi mo last time. Ano nga ba yun? Second chance. Second chance. Second chance party list. Ang party list ng mga byudo at byuda. Ganon. First nominee. First nominee. Yun. Ano mga... Actually, yun sa barangay tayo, maraming tumatawag sa amin na baka manalo kayo kasi... Siyempre sikat tayo. Meron ka exposure. At saka hindi, barangay. Buong Kagawad Kapitan, you know, kung if I would take advantage of that. Diba? Pero unang-una, hindi papasa kami kasi number one, you have to be a marginalized sector. Ayun. Yun ang unang-unang... Pero bakit marginalized ba ang
Meron kasi, okay, let me Mommies. remember. Marginalized ba, mommies? Mommies, mga Kasi merong mommy. mommy Yeah, na party list. Stay at home. yung ano, nala mo yung LPGMA? Oh, yun nga. Oo, yun. Ano Ang mga ano, di ba, mga LPG sellers yun? Oo. Paano sila naging marginalized? Pati mga business owners. Oh. Yeah, I think meron pang qualification in terms of finance. Kasi kasi ang kampanya niya national eh. Correct. You have to have a certain amount of money at saka pag-register mo sa COMELEC, mahal. I think, ultimately, ang problema ng batas, hindi masyado well-defined kung ano ang party list. Basta may nila, Kasi, maitayo nila. kasi parang, ang ano kasi dyan, they form dahil din sa right or freedom of association. Yes. Tapos they participate. Paparegister lang. You comply with the legal requirements for registration. Tapos tatanggapin, makakatakbo na. Yeah. Pero You but get in a the seat bigger na. sphere of things, bird's eye view, nag-fail ang Congress to represent yung marginalized sector. Yun na nga. Kasi kung ako congressman, hindi na naman akong isipin ko eh. Isipin ko yung driver. Hindi nag-iisip ang Kongreso regarding sa security guards, sa vendors, sa driver, sa mga ganon. Which dapat yun ang trabaho nila in the first place eh. So nag-fail sila doon. So bakit ka maglalagay ng marginalized sector? Ito, bibigyan ko kayo ng example, Judge, tsaka nakakainis ha. 80 million ang PDAF niyan a year. Para sa lahat na ng party list. No. Ay, isang Per kandidato one lang, party isang list. party list. A year. Compute mo yun 3 times. Kasi 3 years. Yes. I-compute mo yun sa 3 terms. Eh, nung last election, ang umabot lang sa 56 seats, umabot lang yata is 13 seats na nakapuno ng 2%. So, sila lang ang nanalo. But because the Constitution required na dapat ma-fill up, yung mga natalo, binay-ranking na lang nila ng COMELEC. So, pinasok nila yung mga natalo. So, we are paying for that PDAF in billions and billions, hundreds of billions of pesos for people who we did not even vote. Kailangan, tanggalin na yung party list. Just like the SKs. Tanggalin na yan. It's a waste of money. Inamay na natin. Because mas marami tayong mapapatayong eskwela at ospital imbis na sa PDAF nila na hindi naman nabubunta sa marginalized sector. Correct. At saka napansin ko rin, pag party list ka, automatic para ka nagiging kontrabida sa Kongreso. Sila yung mga parang nagiging oposisyon. No, which is hindi naman dapat gano'n. Anyway, sige. Hopefully, one day we can improve the party list system. Okay. Sir Butch, nabanggit mo kanina that you are part of a political family. So, siguro this question is appropriate, and at the same time, we will understand kung ano ang answer mo dito. Ano ba ang masasabi nyo sa political dynasty? Maraming magkapamilya at magkamag-anak na tumatakbo sa darating na halalan. Naayon ba ito sa batas? Pero bakit may mga kumukontra sa political dynasty? What is right and wrong about political dynasty? Yeah, sure. Well, muna, punta ulit tayo sa law, sa batas. Under our Constitution, political dynasty is frowned upon. Hindi siya pinapayagan ng Constitution. Ang problema, Kongreso na, the Constitution, 1987, 86, so more than 40, almost 40 years na dapat ginawa ng Kongreso at Senado ng enabling law. Yeah. But they never did that because it is to their advantage na palitan ako ng asawa ko, palitan ng asawa ko ng anak ko, which gano'n na nga nangyari. Although I understand them kasi nga my grandfather was a politician before, my uncles sa Batangas, then Paranaque, and then yung iba kay QC, yung mga Serrano before. Ngayon, nagtatalo na kami, wala na kami masyadong sa posto. Pero I understand that because kung yun ang passion the passion to serve is different from just running, for the title. So, naiintindihan na rin, ang ayoko na nangyayari ngayon, ikaw na yung ina, tatakbo ka ng highest position, yung vice mo, anak mo. Wala nang pakundangan. And then yung konsihal ninyo is pinsan. O pamangkin o anak mo rin. Kasi nalaman na ng mga politiko ang weakness ng masa, pera. Yes. So they can get away with anything because yung COMELEC din natin is not lifting a finger na sabihan man lang ang mga tao na bawal yun under the Constitution kahit walang enabling law. At hindi nanguhuli ang COMELEC ng mga vote sellers and vote buyers. Kasi I can do away with anything. Pwede ako, tsaka asawa ko, tsaka buong family ko. Isang team kami, bibiling kong tao, pasok kami. Because there's no enabling law. Hindi naman din magpapasa ang Kongreso ng gano'n na ikatatalo nila.
So, cyclical ang problema natin. And yung supposed to be na dapat gatekeeper na nagsasabing bawal yan, yung COMELEC hindi nagsasalita. Because sabi nga nila, wala daw enabling law. And also they are only implementing the dahil walang law, there's nothing to implement. Yes. Yeah, but you know, para sa akin, you are the COMELEC commissioner, you should do something about it. Even magsalita ka, and even ipahiyaan mo na lang yung taong, bakit naman ganyan? You know, you can always speak your mind. Kasi pangit yung pamilya-pamilya. Di bali ko yung iba't iba kayo ng pero yung magka-team na kayo, hindi na siguro nakikita nyo ngayon sa iba't ibang places na wala nang pakundangan ng family get-together. Wala na chance talaga yung mga iba, no? Na ano, halimbawa, ikaw, Judge, takbo ka sa Parañaque. May chance? Wala. Pamilya no dun. chance. Pamilya tsaka mag-asawa. No chance at No all. chance in Parañaque. Na sana nga man lang. Dati nga medyo discreet pa sila, subtle pa sila na parang after nito, yung anak naman, salitan. Ngayon, sabay-sabay. So medyo, ano naman, di ba? Konting preno naman, di ba? Wag naman gano'n na. Pero, at saka, you know, because of that, konting finesse, correct. That's the right word. Yeah, at saka napansin ko rin, connected din siya doon sa mudslinging, political black propaganda and everything. Why do they resort to that? It's because alam nila mananalo na to dahil nga dynasty. So kaya it breeds itong practice na ayaw din natin. But if only sana sila na lang ang nag-restrain sa sarili nila. Na huwag natin tumakbo, isa lang sa pamilya natin. Then let's give the others a chance. And di at least wala nang kailangang batuhan ng putik or what. Oo nga. Yeah, kaya yung standards of yung standards natin sa politika bumaba is because sometimes, minsan, sa isang pamilya, may isa namang magaling talaga doon. Oh, yes, meron naman. Pero hindi ibig sabihin, lahat. You know, lahat, pwede. So, bumababa, dapat pinapalitan niya. Kaya lang, hindi naiintindihan ng masa. And yun na nga they can really, ang masakit nito, mananalo. Yun na nga, And third, ang nagpapatayan sa probinsya na nangyayari talaga is pamilya rin. Okay. Kaya speaking of, how do we counter that? Na yung mananalo na yan. Mananalo na yan dahil gito. Pero nasa kamay kasi natin ang resulta. No? So how do we counter that? Parang ano na yung mga pwede nating gawin para ito tutuhugin na natin ito lahat kasi wala na tayong time unfortunately. Ano ba ang dapat talagang tignan or ano yung mga ipapayo mo, Butch? Practical advice or kahuntahan sa pagpili. Parang sila makakapili ng tama dito sa mga kandidato na to, no? Sa senators, sa Congress, sa local positions. Ano yung dapat nilang tandaan sa pagpili? Sa i-elect nila? Well, una muna, let's start small. No? Yung voter registration, kinakailangan talaga. Ma-counter natin yung thinking ng masa na kahit sino na lang. And one primary example is yung, I'm sorry, Judge, kay Lenny Robredo, na pumunta ng Makati and there were millions, halimbawa 1 million, pero ang bilang ko talaga doon is 100,000 lang ang botante. Or let's just say half. Kasi karamihan ng mga supporters ng mga magaling or mga qualified are not voters. They're not registered. Second, cancer ng lipunan talaga ang vote buying and vote selling. Hanggat hindi kikilos ang COMELEC at the clergy, the church, because binibenta mo yung character mo So it's a moral issue. And vote buying, vote selling is an immoral act. So masama talaga yan. Would you go? Prohibited talaga siya. But now it is an immoral act. Moral yan ng pagkatao. So bakit natin pinababayaan yun? That is, yun ang pinaka-cancer natin sa lipunan yung dalawang yun. Lack of interest. Kasi nga siguro, nag-give up na tayo na, mananalo rin naman sila ganito And, you know, yung vote buying and vote selling. Kasi alam ng mga established politicians kung anong weakness ng tao. Pera. I think those two napakahirap niyan and I have been speaking about that for the last 30-40 years as a journalist. Hanggang ngayon, yung pa rin na sinasabi ko So, ang hirap talaga. Kasi yan yung crime, prohibited acts naman talaga yon. Pero ang hirap niyang i-prove. Parang alam mo na nangyayari, pero pagka ipoprosecute mo na, ang hirap. Kasi wala namang gustong magsalita. Wala, parang kasi blatant, alam mo na nangyayari. May mangyayari sa'yo, panagsalita ka Exactly. Yun ang problema sa Pilipinas. So, napakahirap. But then again, we'll still continue to fight and
In God's grace, sana mga kagaya ninyo, kagaya ng mga ibang tao, tumakbo. Hindi natin pwedeng pabayaan. Kahit 5K lang, pwede na yun eh. 1K lang. Okay. Pero paano doon sa mga, sure, like ako, okay, while it's true na endemic talaga ang vote buying, nakatatlong lipat ng voter registration, di ba? Pero never naman ako naka-experience ng vote buying. Okay. So, ibig sabihin, marami pa rin sa mga nanonood ngayon na hindi sila nabibili. Hindi sila nalililaw, yung gano'n, hindi sila targeted. Pero who knows, no? Yung mga silent majority na yan, they could be a catalyst for change. Yes. So, ano mga criteria? Siguro pwede natin iwa. At least, although it's too early right now, baka wala pa naman talaga. Criteria per candidate, per position? Oh, yeah. Mga ganyan. Kahit At least in general general lang, na ito hanapin nyo. Dapat as a legislator, kinakailangan marunong sa batas, number one. It doesn't necessarily mean that you should be a lawyer for you to become a congressman or a senator. Just a sense of what you want to do with society, what kind of change you would like to effectuate. And then, sasabihin mo, ano yung batas na yon? Kasi wala pa ako nakikitang senador o congressman na nagsabing, itong batas na to i-amenda ko, itong batas na to ipupush ko. So, ang lagi na sinasabi, para sa mahirap ako, mahal ko mahirap. Mahirap yun. And for local candidates naman, I think it's the experience of the person running, especially kung alam niya ang problema ng kanyang syudad, constituents. Kasi maraming tumatakbo na even though halimbawa hindi naman taga doon, but he or she knows kung anong problema ng lugar na yon, o meron siyang sense na pinag-aralan na ekonomista siya at alam niya kung paano yung tourism na, babanatan niya ng gano'n, and then magiging tourism hub yung isang place, mabibigyan ng trabaho lahat, at may explain niya sa tao na gano'n ang gagawin niya, yun ang mga pipiliin ninyo. Iba executive, iba ang legislative, you have to know kung butante ka, kung anong dapat gawin ng senador, vis-a-vis sa governor, mayor. And it starts with dapat COMELEC, and yung tao na rin dapat nagbabasa. So, mahirap yun, kasi ayaw na natin magbasa eh. Karamihan yan, ayaw na pakinggan. Pero dapat talaga ganon. And a lot of politicians na intindihan ko, they pander to what the masa wants. Ayaw marinig ng masa yung, may nakita ako, magaling na tumabong congressman, sinabi niya lahat yun, natalo kasi yung isang congressman, alam yung kiliti ng tao, magpatawa lang ako, okay na ako yun. Magsayaw lang. Magsayaw. So, pag natuwa sa yung tao, wow, entertainment. makamasa yan. Ibig sabihin, malalapitan, magaling yan. Yun na, ang naging standard ng politics natin. Dapat talaga taas-taasan natin ang antas ng edukasyon tsaka ng pagtingin natin sa politiko at serbisyo sa bayan. Ayun. Okay. Napakaganda. Ayan, tandaan po natin lahat ng mga sinabi ni Sir Butch. Medyo, tumatagos talaga kasi siguro partly guilty tayo. Mayroon tayong mga different choices at pinili natin yung nagpapatawa sa atin. Pero remember, the truth always hurts. Pero, meron tayong magagawa tungkol dyan. Sabi nga nila, it's not enough to just want change. We have to make the change by voting. Yes. Ayan. So maraming salamat uli Sir Butch. Thank you so much. For opening our minds, and hopefully yung words nyo ay tumatak sa ating mga kauntahan. Yes. Thank you so much. Thank you, Sir Butch. And I hope that this will not be the first and only appearance mo, ha? Imbitahan ka namin ulit. Ibang topics naman. Lagi naman siya natin kasama kasi nasa likod lang ng camera. So it's really the first time in almost 3 years na nag-guest. Pero itong episode na to talaga, I will remember and I will cherish with all my heart na naging guest ako ng People's Court. Yes. Thank you, Sir Butch. And before we end, meron ka bang huling paalala or pabaon sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa nalalapit na eleksyon? Well, I think ang pinaka-importante sa lahat is love of country. Pag nawala yon at pag nag-give up na sa country natin, wala na, kahit ano na lang pwede. Yes. So love of country, wag natin pababayaan. We will always fight for our country. Well said. Thank you. Thank you, Sir Butch. Okay, thank you for that, Sir Butch. So, till next time, that's all for now, mga kauntahan. Kita-kits ulit tayo next week sa isang bagong episode ng People's Court. Ako po muli si Atty. Al Jumrani. Maraming salamat po. At ako po muli si former Judge Jing Oyenco Nolasco. Maraming salamat ulit sa iyo, Sir Butch. And mga kauntahan, samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na
for the people, by the people, of the people. This is the People's Court.